recording din sa Ustream, and we are recording locally, and later on ato ni if send out ngadto sa ato ang blog site godscol.tumblr.com. That is Grace Oriented Doctrinal Studies Church of Lupon. Muna siya ang godscol.tumblr.com. Okay, so welcome na usab sa usa ka oras sa pagtuon karon kabuntagon, o alang sa uban din ha nga dili pareha na to og time slot. I don't know kung sa orasan niyo diha, siguro good morning o siguro good afternoon. Whatever it is, it's the same day. Nga buhi kita nagaginhawa, padayon kita nga mukaon sa atuang panglawas aron kini malig-on apan kinahanglan usab kita nato mukaon og pulong sa Dios aron ang atuang espirituhanon nga kinabuhi magpadayon kini sa pagtubo o malig-on kita diha sa pagtuo. Bisan pa man ato kining sugdan nga pagtuon sa susama nga pamaagi sa mga nangagi nga gikinahanglan, number one, limpyo ikaw diha atubangan sa Dios, no? Ang tibuok ng plano or ang uh, ultimate plan sa Dios sa matag usa ka tawo niining kalibutana for this period of church age is that mamahimo kitang susama sa atong Ginoong Kristo, ug ang requirement niya na is number one, limpyo ikaw diha sa atuang Dios. Limpyo ikaw atubangan sa atuang Dios, ug paano ikaw mahimo limpyo? As a believer, kinahanglan ikaw nga mag-confess sa imong sin kung do naman, no? Kung wala man, then dili kinahanglan nimo mag-confess, no? Kung do na may sin nga imong mahinumduman, kinahanglan nimo kana panganlan na makakban ng limbong, ug unsa pa mga butang nga mga personal sin nga imong mahinumduman nga imong nabuhat personally, dili sa ubang tao kundi imo lamang, no? Ug diha-diha dayon makadawat ikaw og forgiveness and cleansing. Ug after niya na, no, aron matuman ka ng plano sa Dios sa imong kinabuhi nga may sama ikaw sa atong Ginoong Kristo diha sa iyang pagkatao, sa iyang humanity. Number two is that mahimo ikaw nga interest o mainteresado ikaw sa pagtuon sa pulong sa Dios, no? Dili kini usa ka butang mahitabo na lamang sa imong kinabuhi bisag wala nimo gituyo, no? Kini nga butang mamahimo ikaw interesado sa pulong sa Dios, ikaw gayud ang mo set up nini sa imong unahuna, no? Sama ba sa usa ka tawo nga ngano mo ginhawa maka? Because kinahanglan gyud ka mo ginhawa, no? Ngano kinahanglan ka mukaon tungod kay gusto nimo mukaon gyud ka kada adlaw. Tungod kay kinahanglan gayud. Ingon ana usab kana ang ato ang ibutang sa atong una regarding sa pulong sa Dios. Nganong maminaw ka man og pulong sa Dios? Tungod kay kinahanglan nimo maminaw og pulong sa Dios. Okay? So bisan pa man gibilin ka na nga mga butang dinha kanimo, your decision will cause you to take in the word of God karon nga kabuntagon. So gibutan ako kana nga mga butang, and duko na to mga ulo, piyo na to mga mata. And we go into a silent prayer, maybe 10 or 15 seconds, shaking up yourself. Kung doon na may confession kinanglan, kung dili man, then i-pray kining Bible study that our internet connection mamahimo kining stable for the next 1 hour. Okay? So let us pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful opportunity na po, Amahan. Another hour of Bible study, and salamat po sa Amahan tungod sa technology mong gihatag karon that we can record this, and again nag-stream kami online live, and people can interact. Pwede sila, Amahan, maka-send out sila mga pangutana, or doon na sila mga inquiries nga kinahanglan nato, Amahan, nga tubagon bisan pa man dili kini kayo related sa mga klase nga amo ang ginatun-an karon. Salamat usab, Amahan, sa imong kamatuoran nga andam siya, libre siya nga amo ang pagkatun-an, Amahan. Salamat usab sa freedom nga padayon na mo, Amahan, nga gina-exercise karon, ga-enjoy kami nini, Amahan. Libre kami nga magtuon sa imong pulong, dili susama, Amahan, sa uban nga mga lugar nga ang pagbitbit lamang gani, Amahan, sa Biblia dako na kaayo nga offense para sa ilang nasod. Ang pagistorya may tungod sa pulong sa Dios dako kini nga offense, even causing them to death. So salamat ni ana, Amahan, tungod kay ang Pilipinas padayon gyapon, Amahan, nga libre nga kami makawali o makatuon sa imong pulong. Salamat usab, Amahan, tungod kay ang internet still gyapon
open siya alang sa mga tao nga nagapadayon amahan sa pagpangita sa imong kamatuoran, o open usab siya alang kanamo nga ginagamit amahan ang among kinabuhi or ginatugyan diha kanimo ang among mga kinabuhi aron sa pagbuhat nini nga mga bulaton sa pagtudlo sa imong pulong. Salamat usab amahan sa imong mga provision, sa imong grasya. Padayon ikaw amahan nga provide bisan tinuod amahan sa kalisod sa panahon. Imo kami amahan nga agak hantod nga matuman gayud amahan ang imong ultimate goal sa mong matag usa ka kinabuhi, to become exactly like Jesus Christ. And actually amahan, yes, it is a reachable goal, and I pray that as we continue breathing, ug salamat din ning gininhawa karon nga na kami, ug tungod niya na amahan, doon na kami mabuhat nga mga desisyon, either nga mo pailawom kami diha sa imong command, o matuman ang mga plano sa amo dinhi sa among mga kinabuhi nga imong gitakda, or magpailawom kami amahan ngadto sa kabubuton or kagustuhan ni Satanas diin ang among kaaway. Ug usa lamang kini amahan nga decision making. Kung magpailawom kami diha kanimo, desisyon kana namo. Kung magpailawom kami ngadto sa among kaaway, amo usab kana desisyon amahan. Dili nimo na siya mapugos dinhi kanamo apan tungod sa freedom amahan, kami amahan ang mag-set up niya na bisan pa man amahan, i-bless kini nga Bible study karon, ug i-bless mga kaigsunan nga nag-appeal niini nga pagtuon or nagapaminaw niini nga mga recordings, o hinaot pa amahan nga malig-on ang ilang spiritual no kinabuhi. Balik na mo kanimo pasalamat karon ug ginadaig kanamo. Amen. Alright, so let's go back sa ato ang study last time. Atong nabiyaan ang atong pagtuon kagahapon regarding sa doktrina sa kamatayon, ang doktrina sa kamatayon. Now, as per review, kung mayong ganita og kamatayon, dili kini sama sa definition sa Webster nga, well, it's just a simple cessation of life, no? Ang biblical nga meaning sa doktrina sa kamatayon mo kini siya ang concept about separation, no? Kinahanglan sabto nato nga kung dunay kamatayon, dunay gyud na siya separation, no? So as atong nagian last time, dunay ang number one nga kamatayon nga atong natun-an last time is katong spiritual death. Okay, remember? Unya gibutangan nato na siya og U, which means universal, no? Spiritual death, universal. Nga naman, tungod kay ang tanang mga tawo nga gipanak dinha kang Adam are dead because of Adam, no? In Adam, all are dead, and in Jesus Christ, all shall be made alive. Okay, so gipanganak kita diya sa domain of darkness. So tanang mga tao nga gipanganak nining kalibutan na no matter asa man siya dapit gipanganak, unsa man ang iyang race or walay distinction, no? Tanan patay at tubangan sa Dios spiritually, tungod kay we are separated from God because simply because we are human being, no? So spiritual death universal, tanang mga tao are separated before God because of Adam's sin. Number 2 nga atong natun-an kagahapon, no? Nga adlaw last time is that do na po spiritual death nag-experience uniquely by only one person ining kalibutan na. That would be spiritual death. J stands for Jesus Christ, no? Stands for Jesus Christ. Nga naman, nganong unique man siya, o nganong namatay ba gid si Jesus Christ spiritually? Again, kung may itag separation, death, doon ay separation, no? So paano man na-separate si Jesus Christ ngadto sa amahan, no? Asa man siya na-separate? Na-separate si Jesus Christ ngadto sa amahan. Spiritual death kita na-separate ngadto sa Dios. Ang spiritual death J, Jesus Christ na-separate ngadto sa amahan. No? Ngano man nga na-separate man si Jesus Christ ngadto sa amahan? Ang tubag niya na is this, no? Na dili unta ma-separate si Jesus Christ kung siya lamang apan tungod sa sin, okay? Sa tanang mga tawhan, sa tanang mga katawhan, sin of the world, okay? Tanang mga katawhan sa kalibutan, si Jesus Christ, okay?
kani nga sala gi impute na ngadto sa atong Dios ngadto kan Jesus Christ during the 3-hour period of time gikan sa alas 12 sa udto hantod na sa alas 3 sa hapon niadtong Wednesday, no? Niadtong Wednesday. So 3-hour period of time wherein the sin of the world was imputed to Jesus Christ, and Jesus Christ crying out the loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, no? So my God, why hast thou forsaken me? The sin of the entire human race gikan sa panahon kang Adam ngadto na pod sa panahon sa sa tawo nga ipanganak, the last person nga ipanganak nining kalibutana. Okay? Tanang sala were paid. Okay? Dito kang Jesus Christ dito sa cross, no? So it's unique tungod kay walay laing tao makabuhat niya na, only Jesus Christ can die without sin, no? So, and number 3, last time gibiyaan usab nato ang positional death. Okay? Siguro ana, no? Positional death. Right? So, ang positional death is, again, unsa may separation niini. Okay? Unsa may separation niini. Last time atong gi-illustrate. Dinhi, the moment gipanak ta sa kalibutan, we are in Adam. Okay? So, naka dinhi pagpanganak nimo physically. Apan pagpanganak nimo diha spiritually, you are said to be in Christ. You will be removed from Adam and you will be transferred into Christ. Okay? And kung nakagadto kang Adam, you are under the bondage of the old sin nature. Okay? Wala kitay mabuhat. An old sin nature produce personal sin. Wala kitay mabuhat. Okay? Apan tungod kay gitanggal na ikaw sa Dios ug wala kanay connection diha kang Adam, okay? O wala kanay bondage ngadto sa old sin nature, do na kanay freedom from the old sin nature. In Romans chapter 6 verse 6 is very clear niya ang mga butang, no? Kung sa gingon diha sa Romans chapter 6 verse 6. Ako i-open atong program, Romans chapter 6 verse 6. Naingon din ha, knowing this, ingon ni Apostle Paul, that our old man is crucified with him, with Christ, no? That the body of sin, that's the old sin nature, might be destroyed. No, actually it's not really destroyed, it's just rendered inoperative, no? Naa siya din ha sa atong lawas, dili siya mawala the moment of faith alone in Christ alone. Apan pwede na to siya i-render inoperative. Mura siya sakyanan nga imong i-condemn, ibutang na siya sa daplin pasag di na, no? Ayaw nagbutang gasolina, ayaw nagbutang driver, ibutang na siya sa daplin, di gid na siya mudagan. Okay? So, that's it. The body of sin might be done away with. Anya ang sunod niya na mo ni siya ang freedom nato ngadto sa old sin nature, no? Tungod kay di naman ta under niya na. That henceforth we should not serve sin. Okay? That sin there, singular, is talking about the old sin nature or the influence or the sige tawag ni, the influence of the sin nature din sa atong kinabuhi, the bondage of sin. He goes on to say, verse 7 of Romans chapter 6, for he that is dead is freed from sin. So kung kinsa man katong namatay, dili na makover siya ngadto sa iyang bondage sa sin. Okay, patay na gud ka, no? Kinsa pa may muhold sa imong kung patay ka na, no? So unsa man tong mga past nimo nga mga connection were disconnected. Now ingon niya dinhi, kinsa man, no? So tanang tao basta mamatay, tanan niya nga mga sin, tanan niya nga mga utang, tanan niya nga mga connection, wala na, no? Wala na siya labot niya to. Patay naman siya.
Naingon niya din ha sa verse 8, he continues to say, now if we be dead with Christ, now he is talking about if we, of course, all of those who believes in the Lord Jesus Christ is truly identified with the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. In fact, we are also identified with his ascension and session together with God the Father at the at his right hand, no? Positionally. Now, the word there nga if is dili basin, no? But it's actually now since we be dead with Christ, okay, because it's a considerable truth that we have died together with Christ positionally. Tanan nga mga believers lamang. We believe that we shall also live with him. Okay? And that believing is true, no? Nga nabuhi usab kita kauban kang Kristo. Na-identify kita diya siyang kamatayon? True. And we also believe nga kung na-identify kita diya sa kamatayon, wata nagpabilin sa kamatayon, apan nabuhi usab kita kauban kang Kristo. Verse 9, he said, knowing that Christ being raised from the dead dies no more, he said, death has no more dominion over him. Okay? So this is talking about death physical, okay? About Jesus Christ. For in that he died, Jesus Christ died, he died unto sin once. No? But in that he lives unto God. And verse 11, munang kinahanglan nato isipon, no? Since klaro naman giday kayo nga patay naman unta giday kita diha sa karaan nga pagkatao o ang body of sin wala na i-cover nato, dili na siya mo hold ka nato, dili na siya amo nato. Ingon niya diha sa verse 11. Likewise, no? Sama sa giingon dito sa Romans chapter 6 verse 6, verse 7, verse 8, verse 9, verse 10. Likewise, count yourself or reckon yourself, isipa ang imong kaugalingon nga patay na gayud. Nganong patay naman gayud? Tungod kay pwede day gihapon nimo isipon nga buhi dihay gihapon ka diha sa karaang pagkatao, o kung buhi ka diha sa karaang pagkatao, ilawom ka lang day gihapon sa old sin nature. Of course, it's just in the mind. Okay, mga kaigsunan ug mga higala. Naalamang sa una-una, pwede nimo siya isipon nga buhi pagid ko klaro gyud kayo buhi pagid kay ko sa karaang pagkatao. Yes, if you think about that, then you are under the old sin nature. Apan kamatuoran niya na mo, bisan pa mag-isipon nimo nga buhi gyud ka diha sa karaang pagkatao, bisan pag-isipon nimo nga buhi ka diha sa karaang pagkatao, timan ini that the moment of faith alone in Christ alone, positionally naagid ka diha kan Jesus Christ, ug wala na gyud connection sa imuha ang old sin nature. Okay, mura ba ni siya og do you remember iro? Kani mga iro, no? Kani mga iro is very loyal sa iyang amo. Okay? I remember one time nga dunay picture diri sa Facebook nga ako nakitaan. Ang iyang amo is murag gipusil siguro or naligsan baka siguro. Basta naa siya sa dalan naghigda, gitabunan og puti nga cloth. Pero kay bawo ka og asa ang iro? Nasi ang tapad. Wa gid niya gibiyaan iyang amo. Wa niya gibiyaan niyang amo. So, I think about it as this. Nga ang usa ka tawo, no? Mura siya iro nga loyal kayo sa iyang karaan nga amo. Bisan tinuod nga ang usa ka tawo nga nagtuo na kan Jesus Christ o gitagaan na siya og kagawasan, okay? Gitagaan na siya og disconnection gikan sa iyang karaan nga amo, the old sin nature. Okay? Di gihapon siya mobiya, mununot gihapon siya diha thinking nga unsa? Buhi pagyapon ang iyang amo or maybe mabuhi iyang amo. Guess what? Kung imong isipon ang imong amo dinhi sa biblical nga sense, no? Nga buhi gyud kanang imong amo, doon na pud siya gahom nga mo hold balik sa imuha. And kung imo siyang isipon nga patay, ingon sa Romans chapter 6 verse 11, apan kung isipon nimo imong kaugalingon nga patay na gayud unto sin, unsa may mahitabo? Okay, so natay kauban din ni karon. Doon na kabuok, no? Duha ka buok. Doon ay 2 weeks old nga bata ug doon ay iyang inahan nga ato ang kauban. So makig-join sila sa ato sa sa kabuntagon. No. Pero kung imong isipon, no, nga patay ka na gayud, din kanang imong lawas mamahimo ka ng render inoperative. Mahimo siyang
idle, walay mo gamit sa iya. Apan mao lamang bagyod ka na ang pwede nato buhaton. Isipon lang nato atong kagalingon nga patay. Okay, patay na. That's it. Unsa may tabo nimo? Do you really think nga makaliho ka niya na? The answer is no. That's why yung pagyahapon niya din nagpadayon siya, but we have to reckon alive ourselves alive unto God through Christ Jesus our Lord. Okay? Dito sa karaan, isipay mo kagalingon nga patay na gayud. Apan dinhi sa bag-ong kinabuhi, isipay mo kagalingon nga buhi gayud. Diha kang pinagi kang Kristo ngadto sa atong Dios. Okay? And he said, verse 12, let not sin, that's the old sin nature, therefore, reign in your mortal flesh, mortal body, that you should obey the lust thereof, nga imong sundon ang iyang mga kagustuhan. No? And we understand that the old sin nature, doon na siya lust pattern, right? Now, I'm saying, dili lamang, no? Dili lamang ang tanang kadautan ang iyang ang gusto sa old sin nature. Timan ini, no? Ang lust pattern is on the left and on the right side. Okay? The left side, okay, dining side is para sa mga antinomian nga mga tao. And we're talking about a lust pattern towards antinomianism. Okay? Antinomianism. Now, antinomos, meaning the word nomos is law or rule. No? So, anti-rule meaning you don't think about any law. No? You go beyond or against the law. That's last pattern number 1. Pero dunay mga tao nga dili siya gusto niya na, gusto niya ang pagbinutan. So unsa man na siya? The old sin nature also have a last pattern towards legalism. Siguro makainomdom ka na nga dunay mga tao nga butan gyud upon functioning in the old sin nature. And okay ra mo diya dapit sa daplin. Okay? Medyo matabunan man gud gamay. So dunay mga tao nga duna gihapon siya kagustuhan, ang ihabang kanabang kahiligon is pagbinuutan lamang. No? Apan di ito naga-function gihapon sa old sin nature. Kung tan-aw nimo, buutan siya kayo, mura siya og nagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Apan kung sa tinuod lamang, no? Kung dili ka kahibaw mo rikon sa imong kagalingon nga patay na gyud dito sa karaang pagkatao, kung patay ka na kung di ka kahibaw niya na, I can guarantee nga nagkinabuhi ka lang gyapon under sa kagustuhan sa unod. Apan na butang ka lang dito sa medyo buutan nga side sa imuhang unod. Again, ingon pa sa Isaiah, okay? 64 verse 6, kung ako nasipyat, no? Tanaw na to. 64 verse 6, kung doon na may mga Biblia din ha, paliw ko open. Ingon niya diha ni Isaiah, but we all as unclean thing, okay? And no, this word unclean thing is actually ingon pa diha sa uban nga mga rendition is hugaw nga trapo, no? Actually dili gina siya hugaw, apan ang klaro nga pagka-translate niya na sa Hebrew is sapot nga dinugan, no? Sama kang Jesus Christ nga nag-offer siya og blood para sa atong Dios, kita usab in our righteousness, living in the old sin nature, living in the sa tawag na influence of the old sin nature, we are as an unclean thing, dinugan nga sapot, and all of our righteousness are as filthy rags. Mo na siyang dinugan nga sapot. And we all do fade as leaf, and our iniquities like wind have taken us away. No? Tanan nato nga pagkamatarong. Now, are you talking about righteousness? Yes. Mo na siya diha imo ma-produce sa imuhang area of strength. Okay? Makaproduce ikaw og human good. And you have a possibility of having trend towards legalism, no? Trend towards legalism. That's human good. Okay? Kana nga righteousness, ingon niya, are as filthy rags. Dinugan nga sapot. Okay? Ug dili kana siya madawat sa atuang Dios. Okay?
Di siguro unsa man na dili kasabot ang ato ang kauban nga 15 days nga bata siguro, no? Anyway, so mo kana siya ang mahitabo, no? Nga bisan tinuod og um, nahimo ka ng Kristohanon, imong gitugyan imong kaugalingon ngadto sa atong Dios, apan kung di ka kahibaw unsaon nimo pagrikon, paghuna-huna, paghinumdom or pag isip sa imong kaugalingon nga patay na gyud sa atong Dios, sa ato ang karaan nga pagkatao ug dili na kita ilawom sa old sin nature, dili gid ka makatugyan sa imong kaugalingon ngadto sa atong Dios sama sa mga buhi sa mga minatay diha sa Romans chapter 6 verse 13, no? Dili gyud. Ngano man? Tungod kay number 1, hangtod nga di ka kahibaw mo rekon ni ana imong karaang pagkatao patay, di gyud ka makarekon sa imong bagong pagkatao buhi. Okay? Kay di man pwede nga dunay duha ni ana nga magdagan at one time. Dili gyud pwede. Galatians chapter let me see. Galatians chapter 5 verse 16, ingon niya din ha. This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Nga naman, tungod kay verse 17, ingon niya din ha, for the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these two are contrary to one another. And thereby, kung di ka kahibaw mo rikon sa imong karaang pagkatao nga patay na gyud, isipin nimo nga patay na ang karaang pagkatao, no? Di gyud ka makarikon sa imong bagong pagkatao buhi. Na unsa may reason sa usa ka tawo nganong dili man siya makarikon sa iyang karaang pagkatao, rikon siya matagrikon, okay? Nganong di man siya makaisip sa iyang karaang pagkatao nga patay na. Number 1, no? Nga reason. Wala ka kahibaw nga patay na diay ka diha sa karaang pagkatao. Okay? Wala ka kahibaw. Number 2, okay? Kahibaw ka nga patay ka na diha sa tao. Okay? Namatay na ka diha sa karaang pagkatao. Apan wala nimo gi isip. Okay? Kahibaw ka lang apan wala nimo gi isip. Okay? And number 3 reason is that wa ka kahibaw nga pwede po di ay siya gihapon mabuhi tungod kay kini ihang kamatayon, no? Sa karaang pagkatao is only gitawag nato og gitawag siya og judicial pronunciation. Okay? Muna siyang term. Na unsa may judicial pronunciation? Judicial pronunciation, kung ako na siyang i-illustrate sa inyo, sama na siya sa judge nga nag-declare sa usa ka tawo nga patay na. Apan sa tinuod ang tao dili pa patay, buhi pa, no? Ang judicial pronunciation is igo ra siya gi-declare nga patay na. Apan sa kamatuoran buhi siya. Okay? Ingon sa atong Dios, ako na nang gipatay. Busa, ingon siya diya sa verse 11. Likewise, busa, isipa nga patay na gayud ang imong karaang pagkatao ngadto sa pagpakasala. Apan, ingon niya, isipa usab ang imong bag-ong pagkatao buhi, pinaagi kang Kristo ngadto sa Dios. Okay? Naklaro ba kana ang mga concept? Kung dili ka na kayo klaro, you can send out your question. Palihog daw, pakikiklaro ni ana. Pero kung klaro naman, then you don't have to. Pero I can guarantee, no? Sa hinahinay na to nga pag clear out ini nga mga concept, masabtan gayud ninyo kung giunsa pagpatay ang atong karaang pagkatao positionally ngadto kan Jesus Christ upon pronouncing it only as dead judicially, no? Dead judicially. So ang judicial pronunciation is God the Father declares your old man dead. Okay? Apan ang kamatuoran pwede di gihapon nimo isipon nga buhi kana, no? Apan kung nasabtan nimo nga patay na gayud kana, ingon sa verse 11 sa Romans chapter 6, isipa gayud, no, nga patay na gyud na siya. Aron nga katong imong karaang pagkatao, katong imong bondage ngadto sa old sin nature mawala na, no? Nga dili na kana siya mamahimong active. Okay? So let's continue. So mo na siya ang ato ang positional death. No? Ug giklaro na siya Romans chapter 6
Ug atong tan-awon diha sa Romans chapter 6, 1 to 4. Ingon ni Apostle Paul, what shall we say then? Are we to continue in sin? That's the old sin nature and the production of sin, that grace might increase? May it never be. Ingon niya da, verse 2. How shall we who died to sin still live in it? Kung namatay naman unta day kita diha sa pagpakasala, pwede pa ba day gyapon ta magkinabuhi dinha? Napabay tao nga patay na nagkinabuhi gyapon dinha? Padayon sa verse 3. Or do you not know? Siguro, ingon ni Apostle Paul, siguro, wagid mo kibaw that all of us, talking about church age, born again believers, all of us, dili kini sa tanang mga tao. This is an inclusive us, only believers. Okay? Kani nga us diri is talking about believers only. Okay? Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ, no, identified into Christ, had been baptized into His death? Okay? So, ang atong baptism into Christ by the Holy Spirit, we are also baptized kauban kan Jesus Christ ngadto sa iyang kamatayon. Now, that's retroactively. Once again, tungod kay the moment of faith alone in Christ alone, wala ka niadto sa cross 2,000 years ago aron magpakamatay. Wa pud ni siya nagpasabot nga namuhi na ka ato nga time sa panahon ni Jesus Christ ug karon gibuhi ka usab sa Dios dinhi sa panahon sa iglesia. No. This is a retroactive positional truth talking about you in this current 2012 kung karon pa man ka na save. Gibutang ka gi-pronounce ka judicially sa atong Dios nga kauban ka didto kang Kristo. Okay? Positionally, retroactively. Retroactive meaning gibalik ka ngadto, no? Into His death. Verse 4, ingon niya din ha. Therefore, we have been buried with Him. Namatay kita, gilubong kita kauban niya through the baptism into death, in order that for this reason, ingon niya, as a result of this, as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too, we born again believers, kita, no, nga magtotoo, might walk in the newness of life. Okay? Dili na gadto sa karaan, kundi dili ngadto sa bag-ong kinabuhi. Kaya namatay naman kita sa karaan. Okay? Klaro kayo, right? Klaro kayo. In verse 10, niya, for that He died to sin once and for all, but the life that He lives to God. So kung ingunana man ang iyang sitwasyon ni Jesus Christ, then we too have died once and for all unto sin, but that we live to God, supposed to be for all eternity. Verse 11, even so, ingon niya diya, kung ingunana man, aron mahitabo kini nga mga butang diya sa verse 10, even so, consider yourself to be dead indeed unto sin, but alive to God in Christ Jesus. Okay? So, are we clear niya nga mga butang? Okay? You are positionally dead unto sin. No? Mubita na ingon ni Apostle Paul, Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me, and delivered Himself up for me. So it's very clear, no? You have been crucified with Christ, and it is no longer you in the old man lives, but Jesus Christ, the new man, lives in you. Ug ang kinabuhi nga imong gikinabuhi, no? And the life which you now live in the flesh, that's in your physical existence, dili in the flesh, that's the old sin nature. No, the flesh nga gistoryahan there is about the you in the physical life. You will live it by faith in the Son of God. So what's faith in the Son of God? It's about the doctrine you understand about Jesus Christ. Mo kana siya ang butang nga imo ang ikinabuhi. Again, you cannot live the life of Jesus Christ if you don't know who Jesus Christ is in the New Testament. No, Jesus Christ in the New Testament. Kinsa man na siya diha sa New Testament? Katong nagsigig buhat og milagro? No. Si Jesus Christ katong in the New Testament after resurrection. Okay?
wherein supposed to be siya ang magkinabuhi niya nga kinabuhi nga ginaisgutan ni Apostol Pablo. Apan tungod kay gikuha man siya sa atong amahan and seated at the right hand of the Father, kinsa may mopadayon niya nga kinabuhi? The answer is we, the believers. Okay? Kita nga mga Kristohanon. Kita nga mga nagtuo kan Jesus Christ in His death, burial, and resurrection. Okay? Mao kana siya ang butang atong ginatanaw din eh. And I would like to check first sa ato ang alright, so anyway, so ita na ko og na question. So wala, no? Wala na question. Okay. Again, so mo kana siya ang naghihitabo, no? Na supposed to be si Jesus Christ ang magkinabuhi niini nga kinabuhi nga ginahisgutan sa mga apostol gikan diha sa Romans chapter 1 hangtod na sa Revelation chapter 3. Apan tungod kay wala si Jesus Christ dinhi sa kalibutan karon, ang mga Kristohanon, ang mga tawo nga magtutuo kang Kristo maoy magkinabuhi niini. And the question is, kalisod ba niya na? No. Yes, lisod gid siya if you are living in the old man. Apan sayon siya diha sa new man. In fact, ang new man is capable of doing that. The only reason nga dili nimo na mabuhat, you and I dili nato na mabuhat, is because we really don't understand Jesus Christ in a much greater sense, no? That's why ingon ni Apostle Pedro that you grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. And the same manner ingon po ni Apostle Paul, study to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, accurately handling the word of truth. So it's very clear. If you don't know Jesus Christ, you will not live the life of Jesus Christ. As Galatians chapter 2 verse 20, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Okay? Faith is the face to faith, your understanding about Jesus Christ. Okay? Mo na siya. Okay? Iyon pa ni Apostle Pablo, and you little children, whom I travail over and over again, until Christ be formed in you. Okay? Kadit lang. Sorry for that interruption. Anyway, so mao na siya ang nahitabo, no? Iyon pa ni Apostol Pablo gihapon sa Colossians, no? Chapter 2. Let this mind be in you. Colossians chapter 2 verse 5, which is also in Christ Jesus. Okay? So kaning mind be in you, which is also in Christ Jesus. Though there is the mind of Christ na kinahanglan nato masabtan mga kaigsuonan ug mga higala. Okay. And again, Colossians chapter 2 verse 12 nag-ingon siya, having been buried with him in baptism, talking about our identification together with Jesus Christ, death, burial, and resurrection, in which you were also raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. Okay? Now, sa unsang pamagi nga na-raise kita kauban kang Jesus Christ? Nalubong magid ta kauban kang Jesus Christ? No. Nabanhaw magid ta kauban kang Jesus Christ? The answer is, in the physical sense, no. But in positional and in faith, that is, there is a word that says, namatay ka kauban kang Kristo, gilubong ka kauban kang Kristo, o nabanhaw pud ka kauban kang Kristo, unsay imong buhaton niana? If you believe in that, then yes, that's faith. No? You were buried with him in the baptism of his death. You were you died together with him in the baptism together with in his death, and you are also buried with him diha sa baptism of his death, and you were resurrected because of the death of Jesus Christ, and you are identified together with that. Okay? And that's by faith, by the way. All of these things is through faith. Walay butang niini that we talk about is something experiential. All of this is through faith.
verse 20 of Colossians chapter 2, padayon kita. Yun niya din na. If you have died with Christ to the elementary principles of the world, why as if you were still living in the world? Can you see your life still living in the world? No. How can you live in the world, by the way? You can live in the world. Of course, naman ka kalibutan nagpuyo. But yun niya di, as if you were living in the world. Okay? Here's the point. A believer living in the world is said to be worldly living. Okay? However, paano man ang usa ka tawo nga dili siya magkinabuhi nga kalibutanon? Ingon ani. Okay? Verse 3 of Colossians chapter 3. Now, sa unsang pamagi ni Apostle Paul sa Colossians chapter 2 verse 20, as if you were living in the world, do you submit yourself to decrees such as this and that, no? That's legalism. Okay? And tubag gyapon na niya the same gyapon nga book, the book of Colossians, the writing of Apostle Paul to the Colossians chapter 3 verse 3. For you have died and your life is hidden with Christ in God. Na sa unsang pamagi nga di ka makakinabuhi niining kalibutan is when you think of yourself as died together with Him, and you have to think of yourself that your life is hidden with Christ in God. And how can you know that? Paano nimo na siya makinabuhi ka ng gitago nga kinabuhi nimo diha kang Kristo? Is simply but live it in the knowledge of the Lord Jesus Christ. That's the only way. If you don't know Christ, you cannot live the life that is hidden with Christ in God. Dili gyud. There is another point diyan ang mga butang mga kaigsunan ug mga higala. Ingon ni Apostle Paul, the word things above, I believe it's in Philippians. No, it's still in Colossians chapter 2 verse 3. Chapter 3 verse 2, no? Atras lang taday gamay ni anang Colossians chapter 3 verse 3, kaya ang Colossians chapter 3 verse 2, yun niya. How can you live not in this world? Ingon din no? Colossians chapter 3. Nahin yung mga Biblia diya, no? Verse 1, yan, if you be then, since you have been risen with Christ, seek those things which are above. Now, how can you seek those things which are above? Magsiikag hangad sa langit and think about asa man ang mga butang na things above? No. Dili nimo kana mabuhat ang magsig hangad sa langit. You bow down your head. Open the Word of God. I'm not saying close your eyes. Just open the Word of God. And read Romans chapter 1 hangtod na Revelation chapter 3. That's how can mo na siya ang pamaagi aron makita nimo or makita nimo ang things above. Foolishness, no? Makita nimo ang things above, supposed to be mohangad ka sa langit. No, not really. Iduko imong ulo. Ablihi ka na imong Biblia. Ug basaha Romans chapter 1, Revelation chapter 3. And I can guarantee makita nimo ang things above. Do you want to live in the life diri sa kalibutan but not worldly living? Mao kana siya ang tubag. Seek those things which are above, where Christ is seated on the right hand of the Father. Okay? So ingon ani di ay ang sitwasyon sa usa ka believer, no? I will illustrate. Para sa inyo adya nga nagapaminaw lamang sa audio recording, medyo dili kay niyo ni siya maklaro, pero you can together with me, no? You take a pencil or a pen, nya pangita mo diha writing pad or papel, maybe a bond paper or anything nga pwede niyo masulatan din ha, no? Basta limpyo siya o walay laing samok. Okay? And then kung naa na, ibutang niyo na siya into a kanabang
palapad, no? Dili siya pataas, kundi dili palapad in a landscape position. And then draw a cross on the left side niya nga papel. Sama sa akong gibuhat. Cross. And then think about it as this, no? Positional death. We're talking about again positional death, no? Wala ta ni biya niya na. The doctrine of death, we're talking about positional death. So think about of a papel or drawing yun na siya diya para dili ka masipyat, no? Ibutang diha sa left side, middle portion. Diha sa left side. And then draw a cross and then butangi ka na siya diha og the second quarter, no? The second quarter butangi diha og D. Okay? Okay, kung buhat ka cross, di ba? Upat mo na siya ka sides. Ang first quarter niya na is naa diha sa left side gihapon baba, no? Lower portion. Kung ato na siyang tanawon sa usa ka compass, na siya sa south east nga side, no? Unya ang east north or northeast nga side, dito nimo ibutang ang D, northeast nga side. Okay, ibutang diha ang D. Unya dito sa south side sa cross, ibutang diha ang B. Okay, ang D is talking about death. Okay, you are identified into his death. And then the south side dito sa pinakatiil sa imong cross, butangi ka na siya og B, talking about burial, no? And then kana imong cross dito gyud sa iyang pinakapunuan, butangi ka na siya og dot o pagbuhat og diagonal line upward. Okay, 45 degrees. Medyo lisod-lisod. Apan sige lang, no? Kung makita ninyo ang video dito sa Ustream sa ato ang sa tawag ini study channel, makita niyo kung giyon sa kini pagbuhat, no? Pagita dito Grace Oriented Doctrine of Studies Church, religious nga part dito, no? Or simply doon na kita diha sa Facebook, pwede niyo makita din ang link and then i-open ka na siya and makita niyo kung giyon sa kini pagbuhat, no? Pero kung malibogin mo sa pagpangita niya na, then send me an email, no? rolandbarrow@gmail.com. Padaan ta mo nini nga drawing, no? rolandbarrow@gmail.com. So that is at the kanag yung pinaka base niya na imong cross, butangi ka nag dot, unya butangi ka na siya diagonal line pataas, no? And then dina sa imong diagonal line sa babaw nga area, butangi ka na siya og bilog. Okay? So moto siya mo ang 15 days old nga bata, no? Amo ang kauban dinhi sa church. Ako katong anak. So, doon na siya bilog, no? And then butangan nato diha word in Christ. Okay? So death, burial, we are identified also with this resurrection, gi-identify po ta sa iyang ascension, and now seated at the right hand of the Father, session. Okay? However, that is all position, right? Now, you draw a line dito sa base sa imong cross nga gibutangan nimo dot. You draw a line straight, no? Straight towards the left, towards the right side. Okay? And that's talking about ibutang nimo diha nga part is butangan nimo sa iyahang ubos nga part niya nga line is experience. Okay? Experience. So doon na kay may background diya nga hilak sa bata, no? So mo na siya ato ang amo ang baby boy. So ibutang diha experience, no? Unya magbutang kita diha og bilog nga side sa imong line. Unya butangi ka na siya og is spiritual diya sa bilog. No? Tunga-tunga gina ng line nga imong gibuhat towards the left, straight. Okay? Dili siya diagonal, no? Just perpendicular sa inyong base sa papel, no? Tayo ka na siya spiritual. So ingon ni Apostle Paul dito sa Colossians chapter 3 verse 1, if you be then risen with Christ, seek those things which are above,
where Christ is seated at the right hand of God. Verse 3, verse 2 sa chapter 3, set your affections on things above, not on things on the earth. Verse 3, for you are dead, and your life is hid with Christ in God. Now, in our illustration, gipakita nato nga, even though naapata din sa kalibutan, in God's perspective, we are at the right hand of the Father, kauban kan Jesus Christ. Ephesians chapter 2 verse 5 nagaingon gyapon the same concept. Ephesians chapter 2 verse 5 before kitang padayon niya ng Colossians. Even when we were dead in sins, hath quickened us, that is made us alive together with Christ. Verse 6 ingon niya din ha. And has raised us up together and made us together sit in the heavenly places in Christ Jesus. In God's perspective, we are in Christ and we are seated at the right hand of the Father right now. But experientially, by experience, napatay nining kalibutana. No? Napatay nining kalibutana. Ingon ni Apostle Paul diha, kung napaday kay ining kalibutana nagpuyo, but you cannot live, no? As if you're still living in this world. No. The only way nga dili ka makakinabuhi as if living into this world is when you set your things, your mind on things above. How? When you live in a spiritual life, clean before God, yielded up yourself to God the Holy Spirit, setting your affection on things above is simple as remember your position always. No? Muna siya imuhang ibutang sa imong una. Who you are in Christ. Kinsa ka diha sa tuang Ginoong Jesucristo. And unsay pananawan sa Dios sa imuha, no? Ingon niya, set your minds. So kung asa nimo ibutang ang imuhang mind, tuwa pod ang imuhang affection. Okay? So set your mind on things above, where Christ is seated at the right hand of the Father, but you're still living on earth, okay, experientially, until the time of your death, okay, tanto nag-cross sa babaw, or the rapture, whichever comes first. Okay? Mo kana gayud ang ginadesire sa atong Dios sa imong kinabuhi. Ginadesire sa Dios sa imong kinabuhi. Okay? We continue. Yeah. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Okay? Now, how can you live the life that you have right now when you are dead in the old life? Do you still need to live atong karaan nimo nga kinabuhi? The answer is no. Then, unsa mang life imo kinabuhi kung wala na ka atong karaan nga kinabuhi? Kung di na ka ganahan ato imong karaan nga kinabuhi? Kung wala ka kahibaw kung unsang klaseng kinabuhi mo ikinabuhi sa bag-ong kinabuhi, medyo puro kinabuhi, no? Then di ka kahibaw unsa nimo pagkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. However, kung makasabot ka nga ang imo dayong kinabuhi is ang kinabuhi ni Kristo, makasabot ka nga the only way for you to know the life of for you to live the life of Jesus Christ is to know the life of Christ. Dili kato sa dili sa time sa Gospels, ha? Katong before siya gi-crucify. Dili sa time nga katong nagabuhat pa siya og miracles. Kundi ngadto sa time nga siya nabuhi, resurrected and resurrected and has ascended into heaven and seated down at the right hand of the Father, and that, my friend, ug mga kaigsuonan ug mga higala, is the life nga gina-describe ni Apostle Paul diha sa writings Romans, o tanang mga apostles nga ilang gina-describe gikan sa Romans chapter 1 hangtod na sa Revelation chapter 3. Okay? Wala kitay labot about Jesus Christ ngadto sa Gospels. Okay? Before his pre-humiliation time. Okay? Wala kitay labot sa life of whoever they are in the Old Testament. They might live a good life. But the life nga atong ginatanaw diri is katong life nga gine-set out sa atong Dios for us to live out nining kalibutan na that is hidden with Christ in God. Hidden? Yes. So di nato makitaan.
because it is written in the Word of God. Romans chapter 1, Revelation chapter 3. Do you want to set your mind on things above? Then set your heads bow down or straight ahead sa inyong monitor or butang ng inyong mga headset sa inyong mga dunggan or pakusgi ka na imong speaker aron madunggan nimo ang klaro nga statement naa diha sa pulong sa Dios. Romans chapter 1, Revelation chapter 3. Maminaw ka muna ini nga mga messages until you go on and live out the life of Jesus Christ. Continue listening, continue studying the Word of God. Romans chapter 1, Revelation chapter 3. Hangtod niya nga mga words, and you will see the life that is so different nga kaigsuonan ng mga higala ngadto sa inyong nasabtan regarding sa mga tao sa Old Testament, ngadto sa inyong nasabtan about kang Jesus Christ diha sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? There is a life of Jesus Christ nga kinahanglan mo ikinabuhi dinhi sa Romans chapter 1 hantod na sa Revelation chapter 3. Any life nga imong nasabtan sa karaan nga understanding dili maka-overcome or dili makalabaw sa kinabuhi nga gina-set out sa mga apostles dinhi sa church age. Lahi ra gyud. Okay? Lahi ra gyud. I can guarantee sa inyo niana. Okay? And that's how you set your mind on things above and not on things below. Okay? Dili sa mga butang nining kalibutan. Because I can guarantee the moment you focus yourself sa mga butang nining kalibutan, you are already defeated, believer. I can guarantee niya na mga butang. You are already defeated. When you set your minds on things below, you are already defeated. Why? Because all of the things here sa kalibutan will vanish away soon, if not now or the next couple of hours or minutes gikan karon. It will vanish. But if you set your mind on things above, it will set you forever. Nga naman, di naman ka tumawala. Okay? And the more you know about Jesus Christ, makagaranti ako sa inyo, the more you will live like Jesus Christ. The more you know Him, the more you will say like Jesus Christ or speak like Jesus Christ. The more you know Jesus Christ in the writings of the apostles, the more you will act like Jesus Christ. Okay? Mao kana siya mga kaigsunan. In fact, wala na kita igong oras. It's 5:59 in the next 20 seconds. Mahimo na kini nga ma-close ang ato ang study, but I tell you this, if you have questions, okay, ask or email me rolandbaro@gmail.com. Daghang salamat. Ato lang stop ang recording and we continue sa ato ang chat.